At ngayon naman po, dadako tayo sa ating episode sa araw na ito. Ang ating pong tatalakayin ay may kinalaman sa isang liham sa atin na itago natin siyang sa pangalang Elmer. Ang sabi po niya, Attorney, paano pa po ito? Ganito po ang situation. Dalawang magkakapatid, yung nanay buhay pa at may nakakalimutan na. At ang pag-iisip at ang tatay po ay patay na. Binenta po ng panganay ang isang bahay na pinagbilan ay di naman nakinabang ang nanay at bunso. May karapatan po ba ang panganay sa isang bahay na nakatira upang ibenta ito? Marami pong salamat. Okay po? So, dahil patay na ang tatay, okay? At kung hindi pa nagkaroon ng settlement ng estate yung pamilya, ay dapat hatiin na ito. Okay? Hatiin na ito. Magkaroon sila dapat ng extrajudicial settlement, okay, of estate. Ngayon, ang tanong kasi dito, yung sabi dito, yung kanya daw ina ay makalimutin na. Oh. Ay hindi naman po sinasabi dito, dementia na ba talaga ito or Alzheimer, no? So kung makalimutin lamang, ibig sabihin ay nasa wastong pag-iisip ito at medyo malimutin lang. So pag sa ganito po, ay yung mga compulsory heirs, ito yung nanay niya bilang surviving spouse, ay pwede pa rin pumirma ng extrajudicial settlement of estate. At hindi na kailangan pang pumunta sa korte by judicial settlement of estate. Kasi po sa batas, pag ang mga heirs po ay mayroong minor o mayroong incapacitated, katulad nitong halimbawa, ang ina o ang anak, minor o kaya medyo may Alzheimer na, okay? Hindi po pwede yung extrajudicial settlement. Kailangan judicial settlement po ang mangyayari para ang korte na mismo ang makialam upang na-safeguard po ang karapatan ng mga minors at saka yung mga mentally incapacitated. In this case, hindi naman po. So mangyayari niyan ay magkaroon sila ng settlement of estate. Formula, ganun lang po. Equal sharing yung lahat ng mga bata, mga compulsory heirs. Equal sharing sila doon sa estate. Okay? Yung ina naman, bilang surviving spouse, is entitled siya doon sa kanyang one-half as share, as conjugal or absolute community property, kalahati sa kanya. Yung nakatirang kalahati, okay, ay yun ang tinatawag na estate na pagpaparti-partihin din ng mga surviving heirs katulad ng surviving spouse at saka yung anak. In this case, yung dalawang magkakapatid. Okay? Ngayon, sinasabi dito na naibenta na yung property na hindi man lang daw nakinabang yung nanay at saka yung bunso. Okay? Ano daw gagawin nito? Yung pong naibenta niya ay isasama po sa kwentahan yun sa estate ng namatay. Okay? If it turn out na yung kanyang naibenta ay tama-tama lang sa kanyang legitimate share, well, that's fine. Pero kung magresulta po niyan na dahil naunang ibenta, nabawasan yung legitimate share nung kanyang kapwa niya co-heirs, ay babawasan din po yung ang kanyang ano pang matatanggap niya. Kung kulang na, naibenta na niya, he has to pay yung balance, no, na sobra niyang nakuha doon sa mana ng ibang kapwa niya heirs. So, iyon po ang partihan nila. Hindi dapat po na magkaroon ng lamangan na porke siya yung panganay, ay siya na po yung mayroon siyang priority o mayroon siyang mas lamang siya doon sa partihan. This is not the case. Okay po? So, dito sa kanyang sulat ngayon, ano bang karapatan ng bunso? O pareho lang po sila ng bunso man o panganay, pag anak po, compulsory heirs po yan. Now, inulit po natin sa ating mga videos, palagi natin nababanggit, pagdating na sa mana, meron tinatawag na compulsory heirs. Sino yung mga compulsory heirs? Ito po yung surviving spouse. Okay? Okay? Basta po, kaya natin sinasabing surviving spouse, ibig sabihin po yan, kasal. Kaya surviving spouse. Sino pa yung compulsory heirs? Mga anak po nung namatay. Sino itong mga anak? It could be itong mga anak sa loob
ng kasal, kasama rin po yung anak sa labas. But in this particular case, wala naman pong binabanggit na merong anak sa labas, yung namatay. Okay? Ang concern lang niya dito ay kung pwede ba na dahil yung kanyang inay ay medyo malimutin na, kailangan bang pumunta pa sa korte para kumuha ng order sa korte na ma-appoint siya na guardian, halimbawa. Tulad ating natalakay kanina, wala naman po sinasabi na may Alzheimer ito o mentally incapacitated na. Oh? Ang sinasabi lang, malimutin na. Kung malimutin lang ho, ay hindi na kailangan pang pumunta pa sa korte. Because what is important here is that yung tao, alam niya yung kanyang ginagawa. Ang mind niya, alam niya yung nasa tawag sa amin yun ay is in disposal mind. Alam niya kung ano yung kanyang ginagawa. Alam niya kung ano yung kanyang pinipirmahan. Hanggang sa dito na lang. Sana sa episode na ito ay nabigyan namin kayo ng kaalaman na legal hinggil sa paksa ito. Ako po'y humihingi ng paumanhin sa mga hindi po natin nasasagot na mga katanungan dahil mahigit po 2,000 mga katanungan ang ating pong natatanggap araw-araw at ito po ay nag-i-increase pa. At it is physically impossible po na masagot po ang lahat ng mga ito. Bagkus, we are trying our very best na masagot po ang mga katanungan. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.